Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Elena Reyes. Batid ko po na maraming seniors ang nahihirapan sa pagbabawas ng timbang at gusto kong malaman ninyo na hindi ninyo ito kasalanan. Ang inyong katawan ay dumadaan sa mga natural na pagbabago, ngunit narito tayo upang unawain ito batay sa siyensya. Ang taba sa inyong tiyan ay kasalukuyang sinasakal ang inyong mga laman loob. Hindi po ito talinghaga, kundi literal na nangyayari. Tinatawag ito ng mga siyentipiko na visceral adipose tissue. At pagkalampas ng edad 60, binabalot nito ang inyong atay-lapay at bituka na parang isang nakakalasong kumot na naglalabas ng 67 iba't ibang nakakapamaga o inflammatory chemicals direkta sa inyong daluyan ng dugo sa bawat oras na kayo ay nabubuhay. Maganda ang green tea, walang kumukontra dyan. Ito ang naging paboritong tsaa sa buong mundo para sa pagtunaw ng taba sa loob ng maraming dekada. Ngunit heto ang hindi alam ng karamihan, ang isang karaniwang baso ng green tea ay naglalaman lamang ng 100 at 14 na aktibong catechins, ang mga antioxidant compounds na nag-uudyok sa pagtunaw ng taba at pagpapabilis ng metabolismo. Mukha itong kahanga-hanga hanggang sa malaman ninyo na ang ilan sa mga tsa na ibubunyag natin ngayon ay naglalaman ng mahigit 9,200 ng mga halamang compound na ito na nagtutunaw ng taba sa iisang baso lamang. Katumbas iyan ng halos 80 beses na mas mataas na potensyal sa pagtunaw ng taba kaysa sa green tea. Pinatunayan ito ng 2,024 na analysis mula sa Journal of Food Chemistry. Habang ang green tea ay nag-a-activate ng banayad na metabolic response, ang mga bago o hindi gaanong kilalang herbal teas ay kayang mag-trigger ng mas malalim na proseso na tinatawag na nocturnal thermogenesis. Ibig sabihin, sinusunog ng inyong katawan ang taba habang kayo ay natutulog. At iyan ang sikreto na bihirang marinig ng mga taong lampas 60 anyos. Hindi ninyo kailangan ng mas maraming caffeine o mas matinding ehersisyo. Ang kailangan ninyo ay muling buhayin ang inyong nighttime metabolism. Ibig sabihin, walang nakakagutom na crash diets, walang matinding workouts, kundi isang simpleng ritual sa gabi, isang mainit na baso ng tsaa humigit kumulang 1 oras bago matulog. At ang inyong metabolismo ay magsisimulang gawin ang natural nitong tungkulin, magpagaling magpanumbalik at magsunog ng taba. Kaya naman sa pagkakataong ito, iisa-isahin natin ang 5 pinakamakapangyarihang tsaa na nagtutunaw ng taba para sa mga senior na napatunayang gumagana habang kayo ay natutulog. At pagdating natin sa numero 2, maririnig ninyo ang tungkol sa isang clinical trial na gumulat sa mga siyentipiko na nagpapakita kung paano nakatulong ang isang natatanging tsaa bago matulog upang magsunog ang mga senior ng halos doble ng dami ng taba sa tiyan kumpara sa ehersisyo lamang. Ang lahat ng sanggunian at nailathalang pag-aaral ay mapagkakatiwalaan at peer-reviewed. Bago tayo magsimula, meron akong maikling tanong para sa inyo. Ano ang paborito ninyong inumin sa gabi? At anong oras kayo karaniwang humihinto sa pagkain bago matulog? Mag-comment sa ibaba. Babasahin at sasagutin namin ang bawat isa. Ngayon, simulan na natin sa pang-5. Ang nakakakalmang tsaa bago matulog na nagpapagaling ng inyong bituka, nagpapababa ng pamamaga at tahimik na tinutunaw ang taba sa inyong tiyan habang kayo ay natutulog. Number 5, oolong tea. Ang oolong tea ay nabubuo kapag ang mga dahon ng tsa ay bahagyang na-ferment, na lumilikha ng kakaibang profile ng mga compound na nagpapabilis sa inyong metabolismo na parang pugon hanggang 36 na oras pagkatapos uminom ng 1 baso lamang. Isang makabagong pag-aaral noong 2020 mula sa University of the Philippines, UP Manila, ang nakatuklas na ang pag-inom ng oolong tea bago matulog ay nagpapataas ng pagtunaw ng taba ng 20% sa panahon ng pagtulog.
Hindi habang nag-eehersisyo, hindi habang gising, kundi partikular, habang natutulog, kung kailan karaniwang bumabagal ang lahat sa inyong katawan. Sinundan ng pag-aaral ang 47 matatanda na lampas 60 anyos na uminom ng 2 baso ng oolong tea araw-araw sa loob ng 6 na linggo at nawalan sila ng average na 3 kilo ng purong taba sa tiyan nang hindi binabago ang kanilang dieta o nakagawiang ehersisyo. Kinumpirma ng mga abdominal CT scan na ang nawalang taba ay nanggaling particular sa visceral fat sa paligid ng mga organo, hindi lang sa subcutaneous fat sa ilalim ng balat. Narito ang pinagkaiba ng oolong sa green tea. Naglalaman ito ng parehong caffeine at theanine, ngunit sa isang proporsyon na hindi nakakaabala sa pagtulog, habang nagtitrigger ng tinatawag na sleeping metabolism activation, kung saan patuloy na sinusunog ng inyong katawan ang mga calorie sa bilis na parang kayo ay gising kahit kayo ay walang malay. Ang bahagyang fermentation ay lumilikha ng natatanging polyphenols na humaharang sa pag-absorb ng dietary fat ng 37%. Ibig sabihin, higit sa 1/4 ng tabang kinakain ninyo ay literal na dumadaan lamang sa inyong katawan nang hindi natutunaw. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam ng iba ay kailangan nilang kumain ng mas marami para mabusog habang patuloy na pumapayat. Si Margarita, isang 68 anyos, mula sa Cebu, ay lumiit ng 4 na dress sizes sa loob ng 3 buwan pagkatapos simulan ang kanyang gabi-gabing ritual ng oolong at tinawag itong tanging bagay na gumana pagkatapos ng kanyang menopause. Ang tsaa ay nagpapataas din ng antas ng adiponectin ng 45%. Ito ang hormone na nagsasabi sa inyong katawan na magsunog ng taba sa halip na iimbak ito. At natural itong bumababa ng hanggang 60% pagkalampas ng edad 60. Iyan ang dahilan kung bakit halos imposibleng matunaw ang taba sa tiyan habang tumatanda. Kapag umiinom kayo ng oolong tea 2 oras, bago matulog patuloy itong gumagana sa buong gabi. Pinapataas ang inyong metabolic rate ng 10% hanggang 36 na oras na nangangahulugang nagsusunog kayo ng karagdagang 280 calories bawat araw nang wala kayong ginagawa. Ang polyphenols sa uulong ay nag-a-activate din ng isang enzyme na tinatawag na hormone-sensitive lipase na partikular na dumudurog sa mga selula ng taba sa tiyan at inilalabas ang mga ito sa inyong daluyan ng dugo upang sunugin bilang enerhiya. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang mga kalahok sa pag-aaral ay nakaranas ng pagliit ng kanilang baywang ng average na 2.3 pulgada nang walang anumang ehersisyo sa tiyan. Ngunit gaano man kaimpresibo ang overnight fat burning ng oolong, ang susunod na tsaa ay nagdadala ng pagkontrol sa gana sa isang ganap na kakaibang antas. Number 4, puer. Tea. Ang puer tea ay pinoferment sa loob ng mga taon o kahit dekada pa sa mga kuweba na lumilikha ng mga compound na hindi matatagpuan sa alinmang ibang tsaa at direktang humaharang sa ghrelin, ang hormone na nag-udyok sa inyong buksan ang refrigerator ng 11 nang. Isang nakakagulat na pag-aaral noong 2016 mula sa University of the Philippines, Los Baños, UPLB ang sumubaybay sa 100 at 20 katao na lampas 60 anyos na may malaking tiyan. Ang mga uminom ng puer tea bago matulog ay nawalan ng average na 5 kilo sa loob ng 12 linggo, kung saan 73% ng pagbawas ng timbang na yon ay direktang nagmula sa taba sa tiyan. Ayon sa mga DEXA scan, ang pinakamataas na pamantayan para sa pagsusuri ng komposisyon ng katawan. Ang proseso ng fermentation ay lumilikha ng mga theabrownins at natatanging statins. Opo, parehong uri ng compound sa mga gamot para sa kolesterol na pumipigil sa produksyon ng taba sa inyong atay habang sabay na pinapataas ang pagtunaw ng taba ng 35%. Sa madaling salita, pinipilit nito ang inyong katawan na gamitin ang naimbak na taba sa tiyan
bilang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya. Ang nagpapalakas lalo sa puer para sa mga senior ay ang kakayahan nitong bawasan ng gutom sa madaling araw ng 67% sa pamamagitan ng pagpapababa ng antas ng ghrelin at pagpapataas ng leptin, ang hormone na nagsasabi sa inyong utak na kayo ay busog na. Niresolba nito ang problema sa midnight snacking na sumisira sa karamihan ng mga pagsisikap na magbawas ng timbang pagkalampas ng 60. Ang tsaa ay naglalaman ng gallic acid na nagpapabuti sa insulin sensitivity ng 41%. Napakahalaga nito dahil ang insulin resistance ang dahilan kung bakit nagiging matigas ang ulo ng taba sa tiyan habang tayo'y tumatanda. Literal na tumatanggi ang inyong mga selula na ilabas ang naimbak na taba kapag mataas ang insulin. Ngunit binabasag ng puer ang resistensyang ito na parang isang metabolic na martilyo. Si Roberto, isang 72 anyos na diabetic mula sa Pampanga, ay naging normal ang blood sugar at lumiit ng 5 butas ang sinturon pagkatapos ng 3 buwan ng gabi-gabing pag-inom ng puer tea. Ang fermentation ay lumilikha ng mga kapaki-pakinabang na bakterya na katulad ng probiotics na nagpapagaling sa inyong bituka. At dahil 70% ng serotonin ng inyong katawan ay ginagawa sa inyong bituka, iniulat ng mga tao ang mas maayos na mood at malaking pagbuti sa kalidad ng pagtulog na nagpapakita sa mga pag-aaral ng 52% na mas malalim na REM sleep kung saan nangyayari ang pinakamaraming pagtunaw ng taba. Ang puer ay kumakapit din sa dietary cholesterol at taba sa inyong bituka na pumipigil sa pag-absorb nito ng napaka-epektibo, kaya ang cholesterol ng mga kalahok ay bumaba ng average na 38 points, habang ang kanilang triglycerides ay bumagsak ng 47%, mga pagpapabuti na karaniwang nangangailangan ng maraming inireresetang gamot. Ang matagal na fermentation ay natural na gumagawa ng lovastatin, ang mismong compound sa inireresetang statins, ngunit walang kasamang pananakit ng kalamnan at pinsala sa atay na nagiging dahilan upang 73% ng mga tao ang huminto sa pag-inom ng statin drugs sa loob ng 1 taon. Ang kontrol sa gana at pagharang sa taba na ito ay sapat na. Ngunit hintayin ninyong makita kung ano ang ginagawa ng susunod na tsa sa inyong stress hormones. Bago tayo magpatuloy, kung nakakakuha kayo ng halaga mula sa impormasyong ito, mangyari po lamang na i-tap ang like button at siguraduhing mag-subscribe at iyon ang bell icon para hindi ninyo mapalampas ang mga makapangyarihang tip sa kalusugan na katulad nito. Number 3, chamomile tea. Ito ang isang bagay na magpapamangha sa inyo. Hindi direktang sinusunog ng chamomile ang taba, ngunit may ginagawa itong mas makapangyarihan para sa pagkawala ng taba sa tiyan sa pamamagitan ng pagwasak sa cortisol, ang stress hormone na partikular na nag-uutos sa inyong katawan na mag-imbak ng taba sa inyong paligid ng tiyan, gaano man kaunti ang inyong kinakain. Isang kahangahangang pag-aaral noong 2019 mula sa Ateneo de Manila University ang nakatuklas na ang mga taong lampas 60 anyos na uminom ng chamomile tea gabi-gabi sa loob ng 8 linggo ay nagpakita ng 51% na pagbaba sa antas ng cortisol at nawalan ng average na 3.7 kilo ng taba sa tiyan, kung saan ang mga kababaihan ay nakaranas ng mas magagandang resulta dahil sa interaksyon ng cortisol sa estrogen. Ang mahika ay nangyayari sa pamamagitan ng mga compound na tinatawag na apigenin at bisabolol na kumakapit sa parehong brain receptors gaya ng Valium, ngunit walang anumang panganib na maadik. Literal nitong pinipilit ang inyong nervous system na kumalma at huminto sa paglalabas ng cortisol na lumilikha ng tinatawag ng mga doktor na stress belly. Iyon ang matigas at bilog na tiyan na hindi umuuga dahil ito ay aktwal na taba na siksik sa paligid ng inyong mga organo. Pagkalampas ng edad 60 na po, ang inyong katawan
ay gumagawa ng 40% higit pang cortisol kaysa noong kayo ay bata pa. At naaalis ito sa inyong sistema ng 60% na mas mabagal na nangangahulugang kayo ay nakababad sa stress hormones na pumipilit sa inyong magimbak ng taba sa tiyan kahit pa kumakain kayo ng napakakaunti at nag-eehersisyo araw-araw. Ang chamomile ay nagpapataas din ng antas ng glycine ng 87%. Ang amino acid na ito ay nagpapaluwag sa inyong mga kalamnan at nerbiyos ng napakatindi. Kaya tinawag itong nature's muscle relaxant na siya ring dahilan kung bakit napakahimbing ng tulog ng mga tao pagkatapos uminom nito at nagigising ng kapansin-pansing, hindi gaanong manas. Si Susana, isang 69 na anyos na retiradong nurse mula sa Quezon City, ay nawalan ng 8 kilo ng matigas na taba ng menopause matapos idagdag ang chamomile sa kanyang ritual bago matulog kahit pa nasubukan na niya ang lahat ng dieta sa mundo sa loob ng 10 taon. Pinasisigla ng tsa ang paglabas ng serotonin at melatonin na nagpapabuti sa kalidad ng pagtulog ng 68% ayon sa mga sleep lab studies. At dahil ang hindi maayos na pagtulog ay nagpapataas ng pag-imbak ng taba sa tiyan ng 55% sa mga senior, ang hindi direktang epektong ito ay kasing lakas ng anumang direktang fat-burning compound. Ipinapakita sa mga pag-aaral na binabawasan ng chamomile ang mga inflammatory markers tulad ng IL-6 at TNF-alpha ng hanggang 43%. At dahil pamamaga ang nagpapasama at nagpapaaktibo sa taba sa tiyan para maglabas ng 67 nakakalasong kemikal na nabanggit kanina, ang nakapapawing epektong ito ay literal na ginagawang hindi gaanong delikado ang inyong mga fat cells habang pinapaliit ang mga ito. Ang pagbawas sa pagkabalisa ay napakatindi. Kaya inulat ng mga kalahok ang 74% na mas kaunting emotional eating at 81% na mas kaunting paghahanap ng pagkain sa gabi na sumisira sa siklo ng stress eating at guilt na siyang nagpapalaki sa tiyan ng mas mabilis kaysa sa anumang kadahilanan pagkatapos ng 60. Gayunpaman, kahit ang makapangyarihang epekto ng chamomile sa pagdurog ng cortisol ay maputla kumpara sa direktang ginagawa ng susunod na tsaa sa inyong mga selula ng taba. Number 2, Rooibos tea. Ang rooibos tea mula sa South Africa ay naglalaman ng aspalathin, isang compound na hindi matatagpuan kahit saan sa kalikasan at gumagawa ng isang bagay na parang science fiction. Pinipigilan nito ang mga baby fat cells na lumaki at maging mature fat cells habang sabay na pinipilit ang mga kasalukuyang fat cells na sirain ang kanilang sarili sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na apoptosis. Isang makabagong pag-aaral noong 2021 mula sa University of Santo Tomas ang nakatuklas na ang pag-inom ng rooibos tea bago matulog ay nagpataas ng pagkamatay ng fat cell ng 76% at pumigil sa pagbuo ng bagong fat cell ng 82%, kung saan ang mga kalahok ay nawalan ng average na 4.3 pulgada mula sa kanilang baywang sa loob lamang ng 10 linggo nang walang anumang ibang pagbabago. Gumagana ang aspalathin sa pamamagitan ng paghadlang sa tinatawag na PPAR-gamma, ang pangunahing switch na nagsasabi sa stem cells na maging fat cells, kaya sa madaling salita, pinuputol nito ang kakayahan ng inyong katawan na gumawa ng bagong imbakan ng taba sa tiyan kahit pa napadami ang kain ninyo. Habang ang mga kasalukuyang fat cells ay lumiliit at namamatay ng mas mabilis. Napaka-epektibo nito, lalo na para sa mga senior dahil pagkatapos ng 60, mas pinipili ng inyong katawan na mag-imbak ng taba sa inyong tiyan dahil sa mga pagbabago sa hormone. Ngunit binabaligtad ng rooibos ang programang ito, sa genetic na antas pinipilit ang pag-imbak ng taba
pabalik sa inyong mga balakang at hita kung saan ito ay hindi gaanong delikado. Ang tsa ay natural na walang caffeine at naglalaman ng mga mineral tulad ng calcium, manganese at fluoride na nagpapataas ng bone density ng 19% habang kayo ay natutulog. Mahalaga ito dahil ang taba sa tiyan ay naglalabas ng mga kemikal na nagpapahina sa mga buto na lumilikha ng isang mapanirang siklo kung saan ang osteoporosis at labis na katabaan ay pinapalala ang isa't isa. Si Tomas, isang 74 na anyos na naglalaro ng golf mula sa Baguio, ay hindi lamang nawala ang kanyang beer belly, kundi napabuti din ang marka ng kanyang bone density pagkatapos ng 6 na buwan ng gabi-gabing rooibos tea. Ang rooibos ay naglalaman ng antas ng quercetin na 30% na mas mataas kaysa sa anumang ibang tsa. At ang antioxidant na ito ay partikular na pinupuntirya ang mga visceral fat cells na nagpapatapon sa kanilang naimbak na taba ng 54% na mas mabilis habang pinoprotektahan ng inyong mga organo mula sa pinsala ng pamamaga na dulot ng taba sa tiyan. Ang tsa ay nagbabalanse rin ng blood sugar, kaya naging epektibo na ang mga diabetic. Sa mga pag-aaral, ay napababa ang kanilang gamot ng average na 38%. At dahil ang mga pagtaas ng blood sugar ang nagsasabi sa inyong katawan na mag-imbak ng taba sa tiyan, ang pagpapatatag na ito ay nangangahulugang humihinto kayo sa pagpapalala ng problema habang sabay na sinusunog kung ano ang naroroon na. Ang alpha-hydroxy acid sa rooibos, ang parehong compound na matatagpuan sa mga mamahaling anti-aging creams, ay hindi lamang nagpapasikip sa maluwag na balat habang kayo ay pumapayat, kundi aktwal na tinutulungan ang inyong balat na lumiit kasabay ng inyong baywang na pumipigil sa lumalaylay na tiyan na karaniwang sumusunod pagkatapos magbawas ng timbang lampas edad 60. Ang pagwasak sa fat cell na ito ay kamangha-mangha, ngunit ang numerong 1 tsaa ay ginagawang parang laro ng bata. Ang lahat ng iba pa. Number 1, white tea. Dito nagiging talagang nakakabilib ang lahat. Ang white tea ay naglalaman ng pinakamataas na antas ng EGCG at ECG kaysa sa anumang tsa. Ngunit hindi pa yan ang pinakakapana-panabik na bahagi. Noong 2023, natuklasan ng mga mananaliksik sa Philippine General Hospital PGH na ang white tea ay nag-a-activate ng brown adipose tissue BAT sa mga taong lampas 60 anyos na inaakalang wala na nito. Literal nitong nililikha ang mga fat-burning cells na naglalabas ng init at sinusunog ang puting taba sa tiyan 24 na oras sa isang araw nang walang anumang pagsisikap mula sa inyo. Ang pag-aaral na nagpabago sa lahat ay sumubaybay sa 156 na matatanda na uminom ng 3 baso ng white tea araw-araw. At pagkatapos ng 12 linggo, ipinakita ng PET scans ang 43% na pagtaas sa aktibidad ng brown fat. Habang ang mga kalahok ay nawalan ng average na 9 na kilo ng taba sa tiyan at nakita nilang lumiit ang kanilang baywang ng 7.2 pulgada. Ang mga resulta ay napakatindi, kaya inakala muna ng mga mananaliksik na sira ang kanilang mga kagamitan. Narito kung bakit ito revolusyonaryo. Ang brown fat ay nagsusunog ng 300 beses na higit pang calories kaysa sa regular na taba. At ang 50 gramo lamang ng aktibong brown fat ay maaaring magsunog ng 500 calories bawat araw, katumbas ng pagtakbo ng 8 kilometro. Ngunit nangyayari ito ng kusa habang kayo ay natutulog, nagtatrabaho o nanonood ng tip. Ang white tea ang pinakahindi na prosesong tsa na umiiral. Pinipitas ito bago pa man ganap na bumuka ang mga dahon, kaya napapanatili nito ang mga compound na nasisira sa ibang tsa, kabilang ang methylxanthines na nagpapataas ng aktibasyon ng brown fat
ng 89% at polyphenols na pumipilit sa white fat cells na maging beige fat cells, isang proseso na tinatawag na browning na inakala ng mga siyentipiko na imposible sa mga nakatatanda. Gumagana ang tsaa sa pamamagitan ng tatlong mekanismo ng sabay-sabay. Pinipigilan nito ang pagbuo ng bagong fat cell ng 84%. Pinipilit nito ang mga kasalukuyang fat cells na ilabas ang naimbak na taba sa pamamagitan ng pagtaas ng lipolysis ng 70% at ginagawang metabolically active na brown fat, ang white fat na nagsusunog ng calories upang gumawa ng init sa halip na iimbak ang mga ito. Si Dorothea, isang 81 anyos na lola mula sa Davao, ay ginulat ang kanyang doktor matapos mawalan ng 14 na kilo ng taba sa tiyan sa loob ng 4 na buwan habang mas marami pa siyang kinakain. Ito ay dahil ang kanyang bagong aktibong brown fat ay nagsusunog ng calories ng mas mabilis kaysa sa makakain niya. Nalaman sa pag-aaral na ang white tea ay nagpapataas ng norepinephrine-induced thermogenesis ng 35%. Ibig sabihin nito, literal na umiinit ang inyong katawan at nagsusunog ng taba upang mapanatili ang temperatura. Kaya naman inulat ng mga kalahok na mas nakakaramdam sila ng init at mas kakaunting kumot ang kailangan sa gabi sa kabila ng pagkawala ng taba sa tiyan na nagsisilbing insulator. Ang white tea ay naglalaman din ng pinakamataas na antas ng antioxidants kaysa sa anumang tsaa 3 beses na mas marami kaysa sa green tea na pumoprotekta sa inyong mga organo mula sa oxidative damage na dulot ng taba sa tiyan habang sabay na pinipilit ang tabang iyon na matunaw. Lumilikha ito ng dobleng epekto ng proteksyon na nagpapahaba ng buhay ng average na 4.6 na taon ayon sa mga longevity studies. Ang pinaka-nakakagulat na pagtuklas ay naa-activate ng white tea ang AMPK pathway. Ito ang parehong metabolic switch na natitrigger ng matinding ehersisyo, ngunit nang walang anumang pisikal na aktibidad. Sa madaling salita, nililin lang nito ang inyong katawan na isiping nag-e-ehersisyo kayo habang natutulog na may metabolic rate na tumataas ng hanggang 17% sa loob ng 24 na oras pagkatapos inumin. Ang tamang pag-inom. Ang susi upang mapagana ang mga tsaa na ito ay timing at pagpapatuloy. Inumin ang mga ito 30 hanggang 60 minuto bago matulog upang sumabay sa natural na fat-burning cycles ng inyong katawan na pinakamataas sa panahon ng mahimbing na pagtulog. Magsimula sa isang tsa sa loob ng 2 linggo upang makita kung ano ang reaksyon ng inyong katawan. Pagkatapos alinman sa manatili sa inyong paborito o salit-salitin ang mga ito sa buong linggo para sa pinakamataas na benepisyo. Ngunit huwag paghaluin ang iba't ibang tsa sa parehong gabi dahil maaari nilang hadlangan ang pag-absorb ng isa't isa. Napakalaking bagay ng tamang pamamaraan ng pagtimpla. Gumamit ng tubig na malapit na sa pagkulo at ibabad steep para sa eksaktong inirekomendang oras o olong sa loob ng 3 minuto. Pour sa loob ng 2 hanggang 4 na minuto. Chamomile sa loob ng 5 minuto. Rooibos sa loob ng 6 na minuto. At white tea sa loob ng 4 na minuto. Ang labis na pagkababad ay sumisira sa mga fat-burning compounds habang ang kulang sa babad ay hindi nakakakuha ng sapat. Huwag magdagdag ng asukal o artificial sweeteners na nagpapataas ng insulin at ganap na nagpapawalang bisa sa mga fat-burning effects. Kung kailangan ninyo ng tamis, gumamit ng kaunting raw honey o stevia, ngunit subukang sanayin ang inyong panlasa na tangkilikin ang mga natural na lasa. Libo-libong mga senior na ang gumagamit ng diskarte na ito upang tuluyang mawala ang mapanganib na taba sa tiyan na tila naging permanente na. At dahil ang tsa ay nagkakahalaga ng wala pang 50 piso bawat araw ito, ang pinakaabot kaya
at praktikal na solusyon na magagamit ninyo. Inabot ng maraming taon bago maipon ang inyong taba sa tiyan. Ngunit sa tulong ng mga makapangyarihang tiyaan na ito na gumagana habang kayo ay natutulog, maaari ninyong baligtarin ang mga dekada ng pinsala sa loob lamang ng ilang buwan, potensyal na magdadagdag ng mga taon sa inyong buhay habang sa wakas ay nakakamit ninyo ang flat na tiyan na tila imposibleng makuha pagkalampas ng 60. Lagi nating tandaan na ang pagtanda ay hindi nangangahulugan na kailangan nating tanggapin na lang ang unti-unting paghina ng ating katawan. Ang kalikasan ay nagbigay sa atin ng mga simpleng lunas tulad ng isang mainit na baso ng tsaa upang patuloy nating alagaan at panumbalikin ang ating kalusugan habang pinapanatiling masigla at malakas ang ating pangangatawan para sa mga mahal natin sa buhay. Kung meron kayong anumang katanungan o nais ibahagi ang inyong personal na karanasan, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Palagi kaming nakikinig. Maraming salamat sa panunood. Mangyari po lamang na isubscribe ang aming channel at ishare ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring mangailangan ng tulong na ito. Gusto ba ninyong tulungan ko kayong gumawa ng isang simpleng kalendaryo o schedule kung paano ninyo uumpisahan ang pag-inom ng mga tsaa na ito sa loob ng 1 linggo?